umaga mga kapatid sa Panginoong Hesus. Ako po ang iyong kapatid nga si Brother Tom na patuloy nga magbabahagi ng salita ng Diyos sa ating daily devotion upang patuloy nga magpapalakasan sa salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ang topic po natin sa umaga ito ay matatagpuan po natin sa mga gawa, chapter 1, verse 8. Pero umpisahan ko po mga kapatid sa verse 6. Ang title nga dito, ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Sabi dito, sa verse 6, nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Sa 7, sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Verse 8, dito po tayo mag-focus mga kapatid. Sabi dito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Purihin po ang Diyos. Dito po natin makikita mga kapatid sa verse 8. Dito ako magpo-focus. Kung bakit ako dito magpo-focus. Kasi dito po natin makikita napakahalaga po ang utos po ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga dito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo na Espiritu Santo. Ito po yung sagot ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. No? Unang tanong sila, kung itatatag na ba ng ating Panginoong Jesucristo ang kaharian dito. Dito po natin makikita, sabi nga dito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo na Espiritu Santo. Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo kapatid, dito po natin makikita na tinanggap na natin ang banal na Espiritu Santo. Kaya bilang mga lingkod ng Diyos, sabi nga dito, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem. As a Christian, as a followers of Christ, saan ba tayo ngayon? Nasa Pilipinas tayo. Siyempre, dito po natin makikita, sino bang kausap natin ang Panginoong Jesucristo dito? Kanyang mga alagad. Nasa Jerusalem sila. Bilang isang tunay na Kristiyano, sino ba ang Jerusalem sa buhay natin ngayon? Ano ba itong Jerusalem? Ito yung sambahayanan po natin. Ito yung mga asawa at anak, mga magulang, mga kapatid na kadikit natin. Kaya dito po natin makikita isang hamon po sa atin bilang mga lingkod ng Panginoong Jesucristo na dapat maghayag tayo una-una sa ating pamilya at sa buong Judea. Sabi dito, ano bang Judea? Mga kapitbahay po natin to. Mga kamag-anak, medyo malayo-layo sa ating pamilya. Samaria. Ito ba yung Samaria? Mga kapitbahay rin natin. Kumbaga mga kakilala na pwede nating hayuan ang salita ng Diyos. Mga kaibigan. Kaya napakabuti po ng Diyos sa atin. Binigyan po tayo ng karapatan na ihayag ang kanyang mga salita. No? Tinanggap natin to ng libre. Dapat ibahagi din natin ng libre sa ibang tao. Kaya minsan, bilang mga lingkod ng Panginoon, nakakalimutan natin to. Minsan nagkaroon tayo ng hiya. No? Sabi nga dito, at hanggang sa dulo ng daigdig. Siyempre naman, bago tayo punta sa iba, sa mga sulok ng sanlibutan ito, unahin muna natin ang mga kamag-anak natin, mga kapamilya po natin, mga kaibigan po natin, mga friends natin sa Facebook, no? Dito po natin makikita mga kapatid. Nawa, ito yung magsilbing aral sa bawat isa sa atin. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Roma 1:16, hindi ko ikinahiya. Basahin mo lang mga kapatid. Roma 1:16. Sabi ito, hindi ko ikinahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumampalataya, una sa mga Hudyo, gayon din sa mga Grego. Dito po natin makikita mga kapatid, nawa magkaroon po tayo ng tapang at boldness na ihag ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya wala akong masabi sa Panginoon, kundi pasalamatan natin siya lagi. Binigyan tayong pagkakataon na magiging ambasador ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya mga kapatid, isang pagbati na maligayang araw sa ating lahat. Nawa magampanan po natin ang misyon natin sa sanlibutan ito. Habang tayo nabubuhay, alam ko may pag-asa at may misyon pa tayo kung bakit nandito pa tayo. Kasi marami pang gusto ipapagawa sa atin ng ating Panginoon.
Purihin ang Panginoon Hesus. Kung saan ka man ngayon kapatid, nawa ito magsilbing aral at magpapalakas sa atin upang magpatuloy tayo sa paghayag natin ng magandang balita tungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Purihin ang Diyos. Amen.